si Carmencita Santos. Gumagamit ng DTX 4 months na. Ang na-observe ko, kuminis yung aming kutis. Maganda yung tulog ko. At saka yung bowel movement, maging okay. TTX 500! TTX 500! Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. O ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happened to myself. TTX 500! Noon pa man, subok na ang galing ng honey dahil sa napakaraming pwedeng paggamitan nito. Ang antioxidant properties nito at mga bitaminang kinakailangan ng ating katawan ay iilan lamang sa mga benepisyong makukuha natin mula sa honey. Kaya't subukan ang natural at purong honey. Ito ang Linga Pure Honey. Siniguradong puro upang makapagbigay din ng purong benepisyo sa atin. Sa bawat pagbili natin ng Linga Pure Honey, makakatulong tayo sa mga katutubong Batak at Tagbanwa na ang tanging hanap buhay ay ang pangunguhan ng pulot sa Barangay Napsan, Barangay Tagabinit at Barangay Concepcion sa Puerto Princesa para siguradong natural at puro. Dito na tayo sa Linga Pure Honey. 300 pesos for 300 ml and 400 pesos for 400 ml is the suggested retail price. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan. Pwede kang tapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargos? Moreta Shipping Lines Incorporated, ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan ang mga Magandang hapon lungsod ng Puerto Princesa, magandang hapon lalawigan ng Palawan. Ito ang Alerto 38. Hatid sa atin ng Bandera News Philippines Incorporated. Tayo pinapapakinggan sa lahat ng himpilan ng Radyo Bandera sa buong lalawigan ng Palawan. Live din tayo sa official Facebook page na Bandera News TV Philippines at maging sa Channel 40 sa Bandera News TV. Ngayon ay araw ng Miyerkules, October 14, 2020 at sa ulo ng ating managbabagang balita. Mahigit 60 individual na sumuko sa bayan ng San Vicente, inaalam pa ang ugnayan sa NPA. Prinsipal na isa sa mga naghain ng reklamo laban kay SDS Natividad Bayubay, sinampahan ng kasong administratibo sa DepEd Regional Office ni Bayubay. Kaso na isinampa laban kay Rizal Mayor Otol Odi at kasong isinampa ni suspended Nara Mayor Danao kay Acting Mayor Lumba
at iba pa dinismiss ng Provincial Board. Kampo ni Rizal Mayor Otol Odi, ikinatuwa ang pag-absuelto ng isang guniang panlalawigan sa kasong isinimpa ni Vice Mayor Norman Ong. Coron PNP magsasagawa na ng investigasyon kaugnay sa viral video ng isang lalaking nagmamaneho ng motorsiklong hubot-hubad. At DTI Palawan, nagsagawa ng inspeksyon sa mga binibentang produkto sa ilang establishmento sa lungsod. Sa detalye natin mga balita, isa na ng mga grupo ng mga taga-suporta ng NPA ang nagbalik loob sa pamahalaan. Ito ay kasunod lang ng mga pagsuko ng mga miyembro nito mula sa iba't ibang parte ng lalawigan. Makaraang mapatay ang top leaders nito sa bayan ng Brooks Point, Kamakailan. Isa na rin sa mga nagbalik loob ay si alias Kakarding na ayon sa MBLT3 ay pangulo ng naorganisang masa. Sa panayam ng Radyo Bandera, sinabi nitong pagod na sila na umasa pa sa mga pangako ng makakaliwang grupo, kaya napagpasyang makipagtulungan sa mga otoridad para linisin ang kanilang pangalan. Samantala, nagpapatuloy ngayon ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman kung gaano kalalim ang ugnayan ng mga ito sa makakaliwang grupo. Para sa detalye ng balitang yan, Gerald Gales, i-bandera mo. Mahigit sa 60 katao ang sumuko kahapon sa bayan ng San Vicente mula sa barangay Alimanguhan sa Santo Niño at Kimting. Sila ay mga katutubo, mangingisda at magsasaka. Sila ay miyembro ng ganap na samahang masa bago sa pandinig pero sila daw ay inorganisa ng NPA para gamitin sa kanilang pakikibaka. Sumuko sila sa pangunguna ng kanilang leader na si Alfredo Marcos alias Kakarding na ayon sa MBLT3, siya ang presidente ng samahan. Mga ano po ito sir, mga naorganisa ng mga NPA na para po gamitin sa kanilang armadong pakikibaka. Una na ring inamin ni Kakarding na siya ay leader ng NPA na ang trabaho ay mag-recruit ng tao para sumapi sa kanilang samahan. Malalim daw ang ugnayan ni Kakarding sa NPA kaya inaalam pa kung totoo ba na siya ay kasapi o ginagamit lang ng NPA. Validated talaga ito sila na naugnayan, na naorganisa. At ito nga lang kay Alfredo na may lumabas po na parang mas malalim pa. So, pero ito po ay binabalidate pa lang naman natin. Sabi pa ni Kakarding, pag-duty sa bundok, dala niya ang M203 na baril. Pero normal lang daw sa mga leader na nakakahawak ng baril at nakakasama ang mga NPA sa bundok pag may pagpupulong na sila'y kasama. Pag ang mga leader po ay pinapatawag po doon sa taas, kung halimbawa mayroon pong mga pagpupulong o kaya mayroon naman po silang mga major na mga activities doon, mga celebration, nakakapag-stay po sila doon ng mga 2-3 araw, mga ganyan, ay sila po ay nakakahawak din ng baril pagdating po doon. At siya ay may patong sa ulo na 500,000 pesos. Inaalam pa rin ito ng kasundaluhan kung totoo ba ang naging pahayag ni Kakarding. Ito bang si Carding may patong na 500,000 sa ulo, sir? Ay, yan pa po ang isang binabalidate pa natin, no, na informasyon based po dun sa sinabi niya. Pero sana naman po hindi po siya kasama pa sa mga na-validate natin na may mga ganyan na individual po na mga miyembro ng NPA. Ang ibang kasamahan ni Carding ay hindi masasabing regular na miyembro ng NPA. Magkaganon man, bagamat sila'y ginagamit ng NPA at dahil sila'y nagbalik loob sa gobyerno, makaka-avail din sila ng tulong mula sa pamahalaan. Gerald Gales para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Bandera News Philippines. Sa iba pa nating balita, prinsipal na isa sa mga naghain ng reklamo laban kay SDS Natividad Bayubay, sinampahan ng kasong administratibo sa DepEd Regional Office ni Bayubay. Paul Henderson, ibandera mo. Nahaharap ngayon sa mga kasong administratibo tulad ng grave misconduct, dishonesty at prejudicial to the service si Principal Roger Carrio ng Aramay 1 National High School sa bayan ng Quezon na siya ring presidente ng National Association of Philippine School Secondary Heads Incorporated ng Palawan Chapter. Batay sa mga reklamo ni School Division Superintendent Natividad Bayubay, di umano'y walang basihan at sapat na batayan si Roger Carrio
sa kanyang mga aligasyon laban kay Bayubay. Ilan sa mga naka-highlights na reklamo ni Bayubay ay ang di umano'y pinagkakitaang 4,500 pesos na pa-seminar ng DepEd at ang mga toys o laruan na umano'y overpriced na nabili ng DepEd Palawan para gamitin sa pagtuturo sa mga bata. Sa ngayon ay nakatakdang sagutin ni Carrio ang mga reklamo sa kanya ni Bayubay sakaling maibaba na sa kanyang tanggapan ang mga dokumentong magmumula sa Regional Office ng Department of Education. Paul Henderson para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Karagdagan pa rin sa ating mga balita, nagdesisyon na ang Sangguniang Panlalawigan kaugnay sa dalawang magkahiwalay na kaso na mainit na pinag-usapan itong mga nakalipas na linggo. Partikular na dito ang kaso na isinampa ni Vice Mayor Norman Ong laban kay Rizal Mayor Otol Odi. Gayon din ang kasong isinampa ni suspended Nara Mayor Hirandi Danao laban naman kay Acting Mayor Crispin Lumba. Ayon kay Board Member Ryan Maminta, napagkasunduan na ng miyembro ng Provincial Board na i-dismiss na ang mga ito at ilalabas na lamang ang formal na dokumento kaugnay sa mga ito sa mga susunod na araw. Hindi na rin idinetali pa ng opisyal ang dahilan kung bakit ibinasura ang naturang mga kaso, pero isa lamang dito ang kakulangan sa ebidensyang magpapatunay sa mga paratang laban kay Mayor Otol Odi, Acting Mayor Lumba at iba pang miyembro ng Sangguniang Bayan ng Nara. May isang pa naman yung kaso ng laban kay Mayor Odi, kaso lang nagdesisyon yung Sangguniang Panlalawigan sa pamamagitan ng isang pagpupulong ng Committee of the Whole na i-dismiss na yung kaso laban kay Mayor Odi sa kawalan ng cause of action. Yun ay, kumbaga, dinismiss na ayon dun sa report kanina ng Committee of the Whole. At ilalabas siguro sa mga susunod na araw yung pinaka-resolution may kinalaman doon sa dismissal ng kasong ito. Yun ang, kumbaga, desisyon ng kabuuan ng Sangguniang Panlalawigan may kinalaman sa kaso na yon. Ganon din po sir no kay Vice Mayor kay Mayor Danao sa kanya din po pagkasampa ng kaso dito po kay Vice Mayor Lumba at sa iba pang mga kasama niya, dismiss na rin po sir. Ganoon na rin po yung nangyari at sa bayan na itong desisyonan ng Sangguniang Panlalawigan at yung mga final orders, resolution, yung decision ng mga kopya ay ilalabas ng Sangguniang Panlalawigan sa mga susunod na araw. May kinalaman doon sa naging desisyon ng dismissal sa dalawang kaso na yun na nakapending ngayon sa Sangguniang Panlalawigan. Kaugnay ng balitang yan, kampo ni Rizal Mayor Otol Odi, ikinatuwa ang pag-absuelto ng Sangguniang Panlalawigan sa kasong isinampa ni Vice Mayor Norman Ong. Mula sa Radyo Bandera Rizal, Jay Gamelo, ibandera mo. Ikinatuwa ng kampo ni Rizal Mayor Otol Odi ang naging hakbang ng Sangguniang Panlalawigan na naging absuelto ito sa mga kasong isinampa ng kanyang vice-alkalde na si Norman Ong. Matatandaang 4 na kasong administratibo ang isinampa ni Vice Mayor Norman Ong sa Sangguniang Panlalawigan laban kay Odi. Kabilang dito ang 2 counts ng gross negligence, serious dishonesty and falsification of official documents, 3 counts ng grave misconduct at grave abuse of authority. Sa panayam ng Radyo Bandera Rizal kay MacArthur Asotilia, tagapagsalita ni Odi, kanyang sinabi na bagamat sa ngayon wala pa silang formal na hawak na papel kaugnay sa pag-absuelto ng Sangguniang Panlalawigan, pero patunay lang umano na walang ginawang katiwalian ang alkalde sa mga kasong isinampa dito. Nagpasalamat din si Odi sa mga taga-suporta nito na nagpapakita ng tapang at buong suporta sa kanya. Samantala, patuloy ang pag-iikot ni Mayor Odi sa mga nasasakupan nito para kamustahin at hatiran ng serbisyong pangangailangan ng mga ito. Yan ang balita mula dito sa Radyo Bandera Rizal. Jay Magbanwa Gamilo para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Abangan sa aming pagbabalik, Coron PNP magsasagawa ng investigasyon kaugnay sa viral video ng isang lalaking nagmamaneho ng motorsiklong hubot-hubad. At DTI Palawan, nagsagawa ng inspeksyon sa mga binibentang produkto sa ilang establishmento sa lungsod. Yan, ipa pang mga balita abangan dito lang sa Alerto 38.
DTX 500. Ako si Carmencito Santos. Gumagamit ng DTX 4 months na. Ang na-observe ko, kuminis yung aming kutis. Maganda yung tulog ko. At saka yung bowel movement naging okay. DTX 500. DTX 500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. O ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself. DTX 500. Life Extension Vitamin D3, the miracle vitamin hormone, most trusted brand of vitamin D3, approved by FDA Philippines and FDA USA. Life Extension Vitamin D3, recommended by medical experts, health scientists in the USA, and recommended by medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the most credible vitamin hormone for longer life. And for stroke, cancer, diabetes, heart disease, arthritis, insomnia, hypertension, joint pain, migraine, immune system booster, and calcium balance. Life Extension Vitamin D3 for longer life. For free medical consultation, visit any branch of Life Extension Clinic near you. Stay healthy, live better. Problemang pangkalusugan. Nag-aalangang magpakonsulta dahil iniisip ang gastos. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Dahil nandito ang Nature's Medic Center for Alternative Medicine para sa libreng konsultasyon araw-araw. Hatid po sa inyo ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Bukas ang Nature's Medic Clinic at Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic para sa inyong mga katanungang pangmedikal. Ito ay matatagpuan sa Radyo Bandera Compound, Rojas Street, Barangay Maligaya, Puerto Princesa City. Tara na at magpakonsulta. Ito po si Dr. Glenn Sanico ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Sama-sama po nating solusyonan ang karamdaman at panatilihing ang kalusugan ng
Karagdagan pa sa ating mga balita, Coron PNP magsasagawa na ng investigasyon kaugnay sa viral video ng isang lalaking nagmamaneho ng motorsiklong hubot-hubad. Ed Agarap, ibandara mo. Iniimbestigahan na ngayon ng PNP Coron ang nag-viral na video na hubad challenge kung saan isang lalaki ang nakita sa video na nagmumotor habang hubot-hubad at ulo lamang nito ang nababalot ng kapirasong tela. Makikitang pinipilig-pilig pa nito ang kanyang puwet habang sakay ng motorsiklo. Bagamat normal na ginagawa ito sa ibang lugar, umani pa rin ito ng mga negatibong komento dahil ginawa pa ang hubad challenge na ito sa panahon ng pandemya at curfew hour. Agad namang nakipag-ugnayan ang news team sa PNP Coron para kumpirmahin ang naturang viral video. Sa araw kalahati na pong nag-usapan yata yan yung video na yan. Just to be honest, actually sir, ako ay hindi ko personal na nakikita o naawakan niya nga siya sa yung video na yan. But then siguro, ang masasabi ko dyan ay mamaya nagkaroon kami ng pag-uusap tungkol sa usapin na yan at kung ano man ang naging outcome ng aming pag-uusap at pwede siguro magkamag kami sa tatawag na mag-iimbestiga, malaman at kung ano man yung naging umpisa at sino man yung nakalikod ng tatawag na nagiging viral na video po na yan. Sinabi naman ni Major Tim Bangkaya na hindi naman ito gaanong malaking usapin at nangibabaw lamang ang pagiging konserbatibo ng mga Pilipino. Kaya nag-viral ang nasabing video. Pero ganun pa man, hindi naman daw ibig sabihin na walang gagawin ang hanay ng pulisya sa naturang usapin. Sa katunayan, pinag-aaralan na rin nila sa ngayon kung ano ang pwedeng isang pangkaso sa kung sino man ang lalaking nasa video. Wala, siguro Sir Ed, given na yan dahil nga tayong mga Pilipino o Pilipina ay talagang normal lang tayo ano niyo po tinatawag na konservatibo. Sa ganyan nga bagay at sabi ko nga po, kung sakasakali man yan ay makilala, ma-identify, at the same time ay kung may mga magiging legal na basihan at kung sakasakali ay may siyang dapat panagutan sa tinatawag na issue na yan ay hindi tayo mangingibing siya kasuhan po. Ayon pa kay Major Tim Bangkaya, kung sakaling malaman nila kung sino ang lalaki nasa video, ay agad silang makikipag-ugnayan sa mga kinaukulan para sa pagsasampa ng kaso laban dito. Pero public case, sinasabi nga po na naging para siyang exhibitionist. Pero sila natin, talagang maaaring merong legal at basihan para siya yung makasuhan na bahala po yung ating investigador para ilatag at ayusin kung ano man yung mga magiging legal nakbang laban po sa taong ito. Ed Agarap, para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Bandera News, Philippines. Karagdagan pa rin sa ating mga balitang lokal, dito ay Palawan nagsagawa ng inspeksyon sa mga binibentang produkto sa ilang establishmento sa lungsod. Bing Bataga, ibandara mo. Dahil sa taunang pagdiriwang ng Consumers Welfare Month ngayong buwan ng Oktubre na may timang Sustainable Consumers in the New Normal, bilang bahagi ng kanilang aktibidad ngayong ika-14 ng Oktubre na sabayang isasagawa sa buong bansa, ang DTI Palawan ay nagsagawa ng inspeksyon sa mga produktong ibinibinta ng iba't ibang establishmento dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito'y pinangunahan ni Percival T. Narbonita, OIC Consumers Protection Division ng DTI Palawan, Wilson T. Fas, Ginilin B. Dacocos at Wilmer Macmac. Kabilang sa mga na-inspeksyon ay ang Welcome Depot sa Barangay Siksikan, Budget Home Depot sa Rizal Avenue at Insisi Mall sa Lacao Street. Ayon kay Narbonita, makikita sa pamagitan ng kanilang makabagong apps kung pumasa sa ICC ang mga produkto. Sabi naman sir, upon yung ICC nag-check na po natin. ICC verification system to sir ng DTI po ito. So anong ibig sabihin niya sir? Itong produkto na ito, pag ICC kasi import commodity clearance, galing sa ibang bansa ito pumasok sa Pilipinas. Opo. Kaya lagyan ng ICC import commodity clearance, nilalagay sa produkto na mga mandatory product standard. Opo. So ibig sabihin, pasado. Makikita natin company name, address, hotline nila, mayroong serial number. Ay, opo. So ito po yan sir, itong app na yan. Pwede ko kunin ito sa online, pwede kayo i-upload ninyo yung ano nito.
up. Ayon naman kay Alfie Agoncillo Baracael, Operation Manager ng Wilcon Depot Palawan, sinabi nito na nakakabuti umano ito dahil na rin sa proteksyon ng mga consumers. Mas maganda nga po yung ginagawa na regular inspection ng DTI para at least ma-protection din yung consumer natin na yung mga items natin is safe bilihin. So from time to time naman kami, every time na nag-receive kami ng mga items namin is sine-check naman namin yan one by one para yun, masigurado natin na yung mga items natin dito is talagang compliant sa DTI na tawag dito, yung rules nila, yung guidelines. So, ibig sabihin, sir, kayo na rin ang nag-check kapag may mga dumadating na produkto sa inyo, sir? Yes po, sir. Pinaka-SOP po namin yan, bago ipasok yung item sa selling area, is dapat ma-check po yung compliance niya sa DTI. Ayon naman kay Roselyn O. Gavotero, Operation Floor Head ng NCC Mall Palawan, sinisikap din ng mga ito na hindi makalabag sa guidelines na ipinapatupad ng DTI. With regards naman sa mga appliances namin, sir, very particular talaga kami sa markings kasi ayaw din namin makaviolate sa DTI. So, regular naman din silang nag-inspect sa amin, lalo na yung sa regional. So, alam na namin din talaga, upon pag-receive ko lang ng mga products namin, ay talagang sinicheck na namin kung may PS markings, mayroong ICC markings, para na-follow din namin ang rulings ng DTI. Samantala, kabilang sa mga na-inspeksyon ng DTI ay ang ilang hardware products, mga appliances at mga Christmas light na hindi naman nakakitaan ng paglabag. Bing Bataga para sa pinaka-respetado sa news in Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bago tayo magpaalam, maraming salamat muna kay Riza Orquesa, ang exclusive distributor ng Smile Skin, Witch Pouch at mga authentic Korean products. At maraming salamat din sa Louis J. Auto Works. Mga kabandera, sumanyang 38 minutong kabuuan ng mga balitang nakalap mula sa ating lungsod at lalawigan. Sa ngalan ng bumubuo ng Bandera News Team, ako ang inyong tagapagbalita ko si Ludibelio at ito ang Alerto 38.